ICC bibigyan ng due process si PRRD. At saka talo po sila sa international community kung pangangatawanan po nila yung na wala silang nakitang mali, 'di ba? Yan yung pinagmamalaki nila yung nagagrant sila ng mga human rights tapos ngayon nanonood po ako, Sir Buds, grabe ang mainstream media na nasa Hague. Ang kakapal, ang galing pilipitin ng salita ni BP. Ano yung kulang sa kain? Kaya nagagalit yung mga OFW sa kanila eh. Kaya nagagalit yung yung mga umaten sa rally. Kasi naroon na nga sila eh. Tapos pag nauunawaan ko kung bakit nagagalit yung mga lalo na yung mga nakasama ron. Tapos pag binalita nila, iba naman yung dating. Tuloy ba yung worldwide rally sa birthday ni Tatay Digong? Alam niyo po, hindi po kanya-kanya pong organize eh. Kaya nga, dito nga sa atin, nag-uusap nga kami nila Bisda kanina eh. Saan ba tayo dadalo? Ang dami. Dito lang sa Metro Manila, meron sa Liwasang Bonifacio, meron sa Paco Park, meron pa sa Pasay, meron pa sa Valenzuela. Marami po talaga. Kanya-kanya. Alam mo yung nagmamahal kay Tatay Digong, hindi po isang organisasyon lang. Hindi pa po natin nakikita to, no? Hindi pa po natin nakikita yung ganitong movement na kanya-kanya. Kasi lagi sa lahat ng mga malalaking movement, merong isang organisasyon diyan na tapos yung iba sumasama. Ito po wala talaga yung pangkalahatan na organisasyon, wala eh. Kaya talagang mahirap tibagin tong tong movement na kine-create ng mga Dutertista. May work ang iba, Boss Buds. NBA target vloggers, hulihin nyo pumatay sa pulis at rapist sa Boracay. Correct. Alam nyo, dapat ganun, yung mga malalaki man lang, tignan nyo nga yung mga turista. Oh. Meron dito ng balita ako na, asan na ba yung balita na hindi ko na lang dahil baka politika lang yan, nagpopolitikahan lang sila eh. Pero sa tingin ko, kung nabalitaan na may dayuhan na natigok dun sa Boracay, di ba? Makakabawas po yun eh. Harassment daw, sabi ni Maris Umali, Sen Hernandez, Gretchen, no? Yun yung problema eh, no? Ayan din yung sinabi pala ni El Chico, no? Na ano yung, meron akong yung El Chico, yun yung kapartner nung madaldal na na binara ni Duterte. Ano na ang pangalan nun? Yung, sige, ikaw kung anong depende sa chismis mo. Di ba yung sagot ni Tatay Digong? Sino na nga yung si Doris. Chismoso rin pala tong tong kapartner niya eh. Ang tanong, nagsorry na ba kayo? GMA? Yan. Ayon kay El Chico, baka daw iharas ng mga Duterte yung mga witness pag binigyan daw ng pansamantalang kalayaan. El Chico, yung chismoso ka, yan ang harassment. Naging presidente si Duterte. Di ba? Yung media natin anti-Duterte. Ikaw, anti-Duterte ka, El Chico. Tanong ko sa iyo, meron ba kayong naibalita na kamag-anak ng namatay na AJK victim di umano na hinaras pa ni Duterte? Yung pagmumukha mo na mana ka na rin sa pagiging chismosa ni Bergonya. Mahiya naman kayo. Pinagtatawanan pa eh. Katulad daw na hinaharas na raw. Ito ang termino ni El Chico ha. Minsan, hindi nila na ipepreno yung bibig nila eh. Katulad daw ng hinaharas na ng mga supporter ni Tatay Digong, yung mga reporter.
Kayo na ngayon ang inapi na naman. Alam po ninyo, wag pong laging pamilya Duterte ang nangangawawa. Kung palabasin nyo na hinaharas na raw sila, hinaharas daw. Hindi marunong makisama yung mga ano nyo, reporter nyo eh. Alam nyo ba yon? Mga OFW yan. Sikat yung mga reporter nyo. Kung yung mga yan maayos makitungo, pinagkakaguluhan niya, nagpapapicture dyan lahat. Hindi nga maayos makitungo yung mga reporter nyo eh. Tapos ngayon, nangharas pa, OFW pa mga nangharas. Duterte pa nangharas ngayon. Nakakulong na si Digong. Palalabasin nyo pa na yung mga anti-Duterte pang kinakawawa. Kawawa naman kayo, no? Nakakulong na si Duterte. Kinakawawa pa kayo ni Duterte. Yan tong El Chico na to. Nagmana ka na rin. Kasasama mo dyan kay Doris Bergonya. Pareho na kayong chismosa. Hindi chismoso ha. Hindi ka chismoso. Chismosa ka. Mga OFW nanghaharas sa mga reporter. Galit yung mga OFW. At nakikita kayo, nakakampi kayo. Kakampi kayo ng mga nang-aapi sa mga Duterte. Tapos kayo pa nagpapalabas na inaapi na naman kayo. Hinaharas kayo? Talaga? Talaga. Matindi talaga itong mga to. Baka daw iharas. Ganito yung termino niya eh. Baka daw iharas ng mga Duterte pag napalaya daw si Tatay Digong, ihaharas niya tong mga biktima. Kailan mo nabalitaan yan? Nasa balita ka araw-araw. Kailan kayo nagbalita na may hinaras? Katulad daw ng pangaras ng mga supporter ni Duterte sa mga reporter na nariyan. Aping-api, no? Aping-api naman kayo, no? Tinanggihan lang si Sen Hernandez. Sabi ni Sen Hernandez, doon kayo sa likod. Inuutusan yung mga tao. Ayaw nga namin. Kasi balita nyo, bias naman kayo. O, ganun yung sinabi. Harassment na ba yun? Pag sinabihan kayong bias kayo? Tignan nyo nga. Kinakantsawan lang. Ang mga Pilipino, sanay mangantsaw. Kinakantsawan lang, binibidyo. Bakit sila binibidyo ni Maris Umali? Nang haras? Si Maris Umali, para ano niya yun? Oh, bibidyo ko kayo. Ay, nanginginig kami. Alam nyo, sikat sila, di ba? Dapat dinudumog kayo kung hindi kayo mga bias. Yan ang balik sa inyo ng OFW. Nakikita nila yung nakikita nila, napapanood nila sa mga vlogger yung ginagawa ng mga Duterte. Tapos napapanood din nila yung mga binabalita ninyong mga bias media. Ngayon, anong gagawin ng NBI diyan? Fake news 'yan. Sabi ng China, hindi nag-apply si Duterte at ang kanyang pamilya, hindi sila nag-apply ng asylum. Bakit naman mag-apply ng asylum si Duterte? Bakit naman titira si Duterte, doon pa siya mamatay sa ibang bansa? Ano 'yan? Hindi yan. Sa tatlong reporter, hindi harassment ang maglabas ng opinion. Boss Buds, alam ko may rules ang mga journalists. Just say the news. Don't be the news. Yung Sen, Maris at Gretchen, sila nagiging balita sa Netherlands. Pucha, kung si Clavio pinadala nyo dyan, di nasa bunutan. Mas na content mo na ba yung balita ng GMA tungkol sa pag-apply daw ni PRRD? Ngayon lang, ayan, binalita na natin. Ganun mo lang ng konti. Sikat ka sa aming mga OFW, Kuya Badong from Singapore. Dito pa naman kaming mga kulto ni Digong nakagaya mo. Gas Abelgas at Mark Logan lang pinagkakaguluhan.
Unahin dapat ng NBA ang GMA, lalo na si Vicky Morales. Hindi po nila yan. Basta sa kanila, ang nagpe-fake news lang, mga vlogger lang. Kala mo naman malaking bagay. Yun lang, tignan nyo kailan sinabi yan o kailan pinos yan nila Crisette at saka kailan lang po yan Yung post ni Crisette na after na nahuli si Tatay Digong, kailan ba sila inisyuhan ng sila ay fake news? Ay iniimbitahan bilang fake news vloggers o mga pogo vloggers o drug lord vloggers. 'Di ba? Ang sabi ng mga kabayan natin dito kahapon sa Netherlands, sinabihan si Maris Umali na di sinabi ni Inday Sara ang kanya sinasabi, kaya sinigawan siya na mali ang balita niya. O, kita mo? Mali-mali kayo magbalita Sikat ka, boss, pero di ka papatulan ng PCO. Di ka malalaos, tatay ba? Nasa SM ka. Nag-guess lang ako isang araw SMNI, baka na. Si John Vic huling-huli na, pinagpipilitan pa na di daw niya sinabi. Bakit kakapal ng face nila? Pastor Dila, ipatawag mo si Vicky Morales at Mel Chongko. Ipapatawag ba si Joel Reyesabel laban Mayrina sa Tricom, Tatay Badong? Iban Mayrina? Hindi. Vloggers lang. Arnold M. Isa kang alamat ba? Alamat lang. Walang kwenta. Alamat-alamat. Mas gusto ko pa na hindi ako alamat pero may nanonood. Sabi ni Vicky Morales ay pinagkakatiwalaang source sa pag-apply daw ni Tatay Diggs ng asylum in Hong Kong. Now China denied. I think Vicky should make apology and correction sa mga supporters. Wala po sa kanila yan Binalita nga nila na dininay ng China. Wala bang sorry man lang? Hindi ba man lang kayo magsasorry? Wala nga batas para sa mga fake news vloggers at vloggers, sabi ni Atty. Trixie Angeles. At noted, sabi ni ako, pero NBI manghuhuli na agad. Ano sila Desidido sila Tanungin nyo kung sinong mga huliin, Chuck. Mga Duterte, di ba? Mga Duterte vloggers lang naman Dinuro-duro si Maris Umali ng OFW kaya sobrang pahiya umalis ng walang paalam. Ngayon, yung napanood ko ngayon, nag-aangasan sila ng mga OFW, binibidyo niya. Tapos inano na lang siya ng inakay na lang siya ng kanyang kasama. Alam mo, madudurog pagkatao mo diyan, Maris. Ma-expose ka. Lahat ng bait merong yan, 'di ba? Yung mga dasal-dasal, nagpo-promote ng dasal yan Sana yung pinopromote mo. Baka naman source nila si Trillanes. Like Dan, good PM buds. Shout out sa iyo, sir. Si Maris maldita yan. Sabi ni Torre, meron siyang time ultimatum. Baka pag di niya napadala sa ICC si Digong, di niya makolekta ang dandil na. Ayon kay Bombet David. Boss Bats, may bali-balita pupunta daw na US BBM. Ano sa tingin mo, boss? Wala naman pong problema dun. Si Zelensky nga nagpunta sa US Wala namang problema dun. Kahit sino po, hindi naman natin bansa yun kung imbitado siya, di pumunta lang. Hindi niya naman first time sa US Hindi po ako nagbabalita. Nagre-react po ako sa mga balita. Kaya po yung balita na yan,
Kadalasan sa dyaryo ko po. Talagang ugali ko na magbasa ng dyaryo nung araw pa. Hindi pa po ako vlogger. Isang live di pa magawa. 'Di ba? Kung pinaghihinalaan na kayo na nawawala si First Lady at kung ano-ano na mga balita, ano ba naman masatisfy niyo yung mga Pilipino? Alam niyo, sa totoo lang, ganun po talaga. Kumbaga may tungkulin kayo na payapain. Kasi pinagbibintangan na nga kayo na nawawala si First Lady tapos hindi pa nagpapakita. Ano ba naman kumaway ng live? Narito po ako sa mga naghahanap sa akin. Ito po ako, ito po yung dyaryo, ito po ako sa Malacanang. Mahirap pag gawin yun. Para lang